Sumalang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon ang pangunahing whistleblower sa pork battle scam na si Ben-Hur Luy. Ibinunyag ni Luy ang umano'y modus operandi ni Janet Lim Napoles na kanyang pinsan at dating amo sa pagtatayo ng mga peking NGO. Mismong si Napoles daw ang nakikipag-usap sa mga mambabatas para piliin ang implementing agency pagdaraanan ng pork barrel. Pagkatapos susulat na ang mambabatas sa DBM para humingi ng pondo para sa napiling proyekto ng NGO. Kapag nai-release na po ang pondo, ang malaking bahagi nito ay paghahatian ni Napoles at ng mambabatas. Umaabot daw sa 50% ang kickback ng mga mambabatas. Makakakuha rin ng parte ang implementing agency, kaya ang pondo hindi na nakararating sa mga beneficiary. Hindi rin daw totoo na may ibang negosyo si Napoles tulad ng kanyang sinasabi na pinagbulan daw ng kanyang yaman. Pero hindi pa pinangalanan ni Luy ang mambabatas para hindi maunahan ang kasong isasampa ng DOJ. Pero may isang binigyan po ng code name ang whistleblower. Naalala mo pa kung anong floor kang nakapasyal? Alam ko yung office na pinuntahan ko. At hindi mo pwedeng sabihin pangalan. Palayaw. Initial. Sexy. Sexy. Palayaw. Yun yung palayaw. Oo. Pwede mong tanungin ang sexy kung lalaki o babae? Yung sexy ba lalaki o babae? Lalaki. Lalaki. Curious lang ako. Sabi mo yung sexy lalaki. Paano nangyari yun? Nung una po kasi ano siya, mataba daw, tapos biglang pumayat, kaya sexy na ang tawag namin.